Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito, automatic, no agad. Grabe ho. Eto ho, ganito ho, kalupit si Robin Padilla. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, ay mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay... Di ba? Gamit na gamit. That is the failure of the president. Na, nang himasok kasi siya, huwag kayong mag-iyakan, pero totoo nang sinasabi ko, nang himasok kasi siya sa Kongreso. Diba? Alam nyo naman po, sa lahat ng bundok ay may ahas. Sa lahat ng dako ay may damonyo. Ano nangyari? Diba? Nagamit ang salita ng ating Pangulo. Biruin nyo ha. Nilik yung konvo nang hindi siya nakakapalag, hindi hinahabol ng gobyerno. Who the hell is the culprit? Sino yung gumawa nito nang nag-leak? Hindi nila hinahabol. Sinong kongresista yan ang mayadali sa Ethics Committee? At saan kumuha ng lakas ng loob si Katunying para yan ay i-divulge? Di ba? In public. Anong aksyon ang ginawa ng pamunuan dyan, Kitunying? Lumabag yan sa batas. Forgive and forget din. Di ba? Pabor para sa ating Pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Sir, Okay, so matik ho, no agad. So kay Robin Padilla, made judgment na agad siya. No, a big no. Di ba? Wala na tayong pag-uusapang ebidensya. Baka nga ako pagsimula pa lamang ng impeachment, mukhang tanga na eh. Sasabihin na ron, habang umunguya. Okay, Your Honor, baka makakalimutan ninyo paglipas ng panahong matanong ako, baka busy akong nagmumukbang dito, gusto ko na for the record dyan, ang boto ko po ay automatic no. So wala nang merito kay Robin Padilla. Hindi na siya magsasayang ng oras man lamang kahit masilip man lamang ang mga dokumentong isasubmit ng mga nagreklamo. Hindi siya magsasayang ng panahon, i-scrutinize yun. Bakit pa? Boto niya na no agad eh. Di ba? Tamad lang. Tamad lang ho kasi at saka kulang sa kaalaman. Di ba? Alam niyo ho yung mga mangmang, para ho sila magmukhang matalino, dinadaan nila sa ingay at pagmamalaki. Ayan. Proud na proud pa. Di ba? Sa kanyang kamangmangan. Hindi niya nababasahin ng mga ebidensya. Basta automatic, no agad talaga. So, ang gagawin niya ron, tatambay lang. Kakain ng kakain. 10K na kasi allowance niyan eh. Diba? Ano ba naman yung 10K sa araw-araw? Alam ko 10K kada isang kongresista ang gastos niyan sa Senado. Diba? Langhiya. Kawawa naman yung mga tao, no? Tignan nyo ha. Sip nyo, nataniban tayo ng mga Duterte ng inutil na klase ng senador. Na kailangang sikmurain ng mga Pilipino ang 6 na taon. Nakabilang si Robin Padilla. Nakakainis man ho, pero gawin na lamang ho natin silang katatawanan. Yun na lang yung pinakamagandang gawin sa mga yan eh. Hindi ba? Sarap ng buhay niya, no? Hindi po impeachable official ang senador. Sigurado yan na matatapos niya yung 6 na taon na luging-lugi ang sambayan ng Pilipino. Diba? Sa kaingutan niya, wala kang mahagip na talino eh. Wala kang mahagip na wisdom. Mano man lang sabihin niya na sana wag daw sila magsampa ng impeachment, ganon. Well, titignan po natin kung ano yung magiging boto natin dyan. Kasi magsasubmit yan ng mga ebidensya. So, kailangan po natin maging neutral. Bagamat ako ay mga Duterte. Pero bilang incumbent at magiging future senator judge, pag umusad yan, di ba? Ano muna ako? Lilo muna ako dyan. Di ba? Dapat ganun eh. Tignan natin kung ano yung mga ebidensyang ilalatag nila. Ganun, kasimple, hindi yung talagang categorically i-announce niya na alam niyo na kung boboto. Alam niyo na ho, anong boto ko, huwag na ho kayo mag-isip. Yes. Hindi, boto ko daw. Diba? Grabe si Robin Padilla, no? Ay, naku, sobrang ob-ob. Sabi ni Evangeline Briconio, sabi niya, true, all he knows is eating while in session. Sabi ni Eileen Caballo, lahat ng nag-comment na impeach kalaban ni BBM, this is what I was saying.
Di ba? Nagagamit ng mga berde si PBBM in favor of Sara. Ganun, nagkamali siya eh. Nagkataon mga manggayang mga yan, o di na mangga tuloy ang ating Pangulo. Di ba? Tapos hindi niya na magagawa pang baguhin yung kanyang opinion. Sipin nyo ha, sabi ni Sara, rest assured that I'm on top of the situation. Tapos nasa Japan siya, sa kasagsagan ng rally na to. Diba? Sabi, hindi raw pamumulitika, serbisyo, hindi pamumulitika. Walang hiya. Pero si Sara namumulitika na. Nasa abroad na. Sabi ni Bulletproof, kung nagtatrabaho ka, hirap ka ng kumita ng 400,000, matanda ka na. Si Robin isang buwan lang. Walang kahirap-hirap. Totoo po yun. Isang buwan lang ni Robin Padilla yan sa Senado. Kunwari wala pa sa Senado ang impeachment trial, parehas lang kay ni Robin na ob-ob. Ay, sabi ni ko, at kay Romero, wala pa sa Senado ang impeachment trial. Parehas lang kay ni Robin na ob-ob. Walang dapat iiyak, hindi pa sila nagtatrial. Correct, hindi pa sila nagtatrial. Pero, maliwanag na sinabi ni Robin Padilla, automatic, ang boto niya ay no. Okay, dun sa impeachment. So, ibig sabihin po, kahit na, ilatag ang mga matitibay na mga ebidensya, siguro dahil po naiisip niya na, tayo na, hirap ng takbo, hindi kaya ng brain cells ko yan. Torny, ano ba magandang gawin yan, Torny? Diba? So, di mas madaling gawin doon, DDS ka naman, mag-blow ka na. Tapos ang aga niya kong inanunsyo. Ngayon pa lang, no na yung boto ko. Ayos, ang buto-buto. Tapos, bumoto pa kayo, mga DDS. Buti na lamang kung konti kayo. Diba? Kasi tiyak, iboboto nyo pa si Philip Salvador. At saka si Willie Revillame. Tumuloy si Willie, di ba? Iboto nyo rin yun. para mapuno na ng mga mangmang sa trabahong pang Senado ang ating isang sangay ng Kongreso natin sa paggawa ng batas, isang buto-buto. Tapos huwag kayong maghahanap ng pag-unlad ng bayan ng asenso, diba, ng mga batas na naipasa dahil tiyak bale-balentungan kontrahan ng mga provisions dahil po sa mga kamote sa Senado. Kengkoy na nga ho yung Senado, di ba? Ating tandaan kahit na nagrally ang mga INC, gulit kapag ginusto ng tadhana na ma-impeach si Sara, mangyayari yan. Yeah, I agree. Hindi naman kasi guarantee na nag-rally sila in favor of someone else. Naililigtas nila. Wala nga silang naligtas eh. Si Corona na-impeach. Si Erap, na ganyan din nun. Na-impeach din. Tapos tinangka namin na bawiin ang posisyon kay Gloria, ibalik si Erap. Langya. Siyempre, kinakailangang may dadanak na dugo doon. Kasi mauuwi talaga yan sa armed struggle. Hamakin mo, hindi pa kami nagkakasakita ng kampo ng gobyerno noon sa harapan ng Malacanang eh. Tangya. Natakot na itong mga to. Nag-uwian na noong 2001. So, huling tingin ko, punong-puno kami hanggang dulo, hanggang rekto. Doon sa may CEU banda, hanggang doon. Nasa may gate kami ng Malacanang. Anak ng baka. Nung dumating na yung mga sundalo, nagulat na lang ako. Parang nasa 200 na lang kami o 300 katao na mga nasa harapan. Yung mga ibang miyembro ng mga kasama namin, mga NC, nagbuwag ng mga sarili nila. Nagsikalas at nag-uwian. Di talagang kasi nung magagawa ng 200 katao, 180, mga ganun. Dispersed kami. Doon nagwakas ang isang linggo naming pagkakakahul namin and sa People Power 3 nung April 2001. Ayun ako dyan sa EDSA Shrine. Alright, so iwan na natin ito si Robin Padilla, na senador